The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Nakita mo yung Brad Jeff, ha? Si nanay ay masayahin. Yun ang kanya rin siguro numero uno na sikreto. Oo, kasi pag lagi ka sigurong buryong din. At saka mapapadali talaga yung stress. Tsaka busangot, mahirap stress yun. Sa buhay din minsan. Yan, nakakadali. Nakakadali. Oo, nakakadali. Totoo. The more you worry, the more you hurry to the cemetery. Naku, God bless si you, Mama Mary loves you, me too. Thank you, Pastor. Wala pa, hindi pa nga nagsisimula si Pastor. Brad, good morning. Asa ka na, Brad? Ayun. Sa studio ng Brad Ted. Monday ngayon. Good morning, everyone. Good morning. Another Morning, glorious Pastor. Monday morning, Brad Jeff. Salamat po na marami. Okay, Brad, go ahead. Well, Ted, maganda yung report natin kay may wheelchair na Isidro. Yung naka-motorized wheelchair. Praise God, nakakapasyal na siya at nakakapag-deal na ng kanyang mga online selling. Nakita mo yung Brad Jeff, yung pagbabago sa buhay niya. Di ba? Exactly. Yun din siguro, Ted, yung nagbibigay saya sa ating mga happy anonymous. Kaya hindi nagsasawa every day because nakikita naman po nila, of course, kung saan napupunta yung kanilang hard-earned money na talaga namang buong pusong dinodonate. Kaya po, salamat po sa patuloy yung pagtitiwala, of course, sa ating programa na Ted Filon at DJ Chacha. Salamat po ng marami. Thank you po sa lahat sa inyo. Thank you so much. Nung amin napanood nga po yung video na yon, sabi nga namin dito, wow, no? Yung changing kahit paano po, no, people's lives, yes. No? Napakalaking bagay po. And of course, no, itong magandang balitang hatid ng The Daily Brad, ito talaga din yon. Dapat po tayo din dito humugot ng inspirasyon para po sa ating pong pamumuhay. All right, Brad. Yeah. Alright, talking about hugot ng inspirasyon, si Engel at Phoebe Terminez, Oswald at Grace Padilla kahapon kasama ko sa Makati. And of course, nakikinig sa atin from Paymaya, Boss Ramon Romero from Trixie Galang. Character study muna tayo, Brad Ted, this week. Maganda to, pag-usapan natin yung mga great men in the Bible. Okay, siguro next week, mga women. Tignan natin. At dahil love natin ang mga seniors tulad ni Lola na 80 na. Okay, napagsisilbihan pa yung kanyang mga anak. Una sa listahan natin, Brad Ted, matindi to. Ito, Brad Ted, nasulit ng gusto yung senior citizen card niya, si Noah, dahil siya'y nabuhay. Wala mo, Ted, 950 years old. so, gamit na gamit yung kanyang senior citizen card. Ilang taon? 950, Brad Ted. Matindi to. So, sila natin. Anyway, faithful to sa asawa niya. May 3 anak at 3 manugang to na babae. Sabi po sa Biblia, si Noah isang righteous man. In fact, sa balat ng lupa, siya lang daw yung nag-iisang righteous during that time. Konti pa lang siguro po ang populasyon that time. Ang hirap maging matuwid, Brad Ted, pag binabasa ko to. Kung lahat sa paligid mo baluktot, di ba? Parang may plano si Lord nung that time dahil si Noah, yung nakita niyang faithful at righteous at sumusunod sa kanya, ang plano ni Lord, lipulin na lang yung mga masasama sa lupa. At sinabihan niya si Noah na gumawa ng isang napakalaking arko. Kaya pag tiningnan mo, parang ang hirap naman ng pinagawa kay Noah, malaking arko. But then again, ang daming problema ni Noah. Una, hindi siya karpintero, farmer siya eh. And wala rin siyang idea. Ano ba yung ulan? Ano ba yung baha? Hindi pa naman sila nakakakita ng baha. Okay? Dahil hindi pa umuulan ng panahon na yon. Sa lahat ng tao, pinagtatawanan siya. Pinagkamalang baliw. Bakit daw gumagawa ng isang malaking dambuhalang istruktura? Ang tanong ko nga sa mga tao nakikinig, napagtawanan ka na ba dahil sa pagsunod mo sa utos ng Diyos? I don't know, maybe napagsabihan ka na mahina ang loob mo dahil ayaw mong gumawa ng illegal. Okay? I don't know, maybe kinwestiyon na ba yung pagkalalaki mo dahil ayaw mong gawin yung immoral sa girlfriend mo. Sinabihan ka na bang weak ka o mahina dahil mapagpakumbaba ka? Baka balagoongin ka lang ng mga tao sa paligid mo pag masyado kang mabait, mapagbigay, mapagpakumbaba. Kung ano-ano yung mga sinabi po ng mga tao sa paligid ni Noah during that time dahil sumusunod lamang siya sa Diyos.
Kaya kahit hindi niya alam kung ano kakainat na ng kanyang ginagawa, sumunod lang siya kay Lord. Kaya sabi sa Hebreo 11:7, pakita natin, Seth, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya ito nakikita. Wow! Ang sinabi po rito, because of faith, pinakinggan daw po ni Noah ang babala ng Diyos. Hanggat isang araw, dumating na po yung sinabi ng Diyos na uulan ng malakas for 40 days at bumaha sa buong mundo ng 150 days. Okay? After po natapos ni Noah, wala po tayong exact na number of years, maybe 50 to 70 years daw po, natapos yung arko at si Noah ay 600 years old nung natapos to. So lahat po ng tao, hayop na gumagapang sa lupa, nangamatay, 8 lamang ang nabuhay. Ang point ko lang po dito, yung pagsunod po niya nagbunga din. Dahil naligtas ang sangkatauhan, tayo'y buhay ngayon dahil sa pagsunod ni Noah. Kahit po tayo ay super seniors na tulad ni Noah, hindi pa po huli ang lahat upang tayo magamit ng Diyos. Maybe pwede nating itanong, Lord, ano pa ba yung mission ko dito sa buhay? It doesn't mean tayo retire or seniors, wala na siguro kung magagawa sa mundo. Marami pa pong ipapagawa ang Diyos sa atin. Ang labanan lang po, will we remain faithful kay Lord? Kahit minsan it doesn't make sense. Kahit minsan mapagtatawanan ka, okay, makukutyain ka sa paggawa ng tama. Pero again, ulitin ko, Hebreo 11:7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Tayo po magdasal, Panginoon, maging ehemplo sana namin si Noah. Siya po ay isang tao na sumunod lamang sa iyo kahit minsan hindi pa namin nakikita yung ending. At I think, Lord God, yun ang faith. Faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. So salamat po, Panginoon, dahil si Noah ay isang magandang ehemplo ng pagsunod sa iyo. Dahil ang ending, there's a reward, there's a place for us, at si Noah ay nag-enjoy na sa presensya mo dyan sa langit. Yun naman ang ultimate goal namin. Ang aming pagsunod ay magdudulot ng relasyon sa iyo na magdadala sa amin throughout eternity. So Lord, sa mga taong nahihirapang sumunod sa iyo, napapangunahan sila ng takot. Paano pag sumunod ako kay Lord, baka hindi na ako kumita ng malaki sa negosyo ko. Pag sumunod ako kay Lord, baka iwanan ako ng boyfriend ko. Pagka sumunod ako kay Lord, baka ganito, ganyan. Lord, sundin ka lang namin at yung ending, iatang na lang namin sa iyo because that's what faith is. Being sure of what we hope for and certain of what we do not. Amen. Mahal na Panginoon, muli po maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po muli sa panibago pong araw, sa paghatid po ng magandang balita sa segment po ni Brad Jeff. Alagaan niyo po siya lagi. Keep him safe and protected and guide his mission. And Lord, salamat po sa mga tulad ni Nanay Maria na nagbibigay po sa amin ng inspirasyon sa mundong ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Alagaan niyo po siya at si Tatay Jovito. Amen. Alright. Amen. So Brad Jeff, Monday ngayon. Start na naman po ng panibagong pakikibaka. Pero dahil nga may magandang balitang hatid, si Brad Jeff, lagi tayong humuhugot ng inspirasyon. Yan. Alright. So, okay. To, ikaw na ang magtuloy ng labada. Okay, Brad. Siyempre, Brad Ted Monday. Mga konti lang naman nilalaban natin pag Monday para hindi lang ako mawala sa rhythm. So, sa rhythm. Yan ang mga tunay na lalaki, marunong maglaba. Alam mo bang si Tatay Tote Guanyo, yan daw din ang sikreto, sabi ni Ma'am Dina, ang paglalabada. Hindi siya nagwa-washing machine at siya mismo naglalabada ng kanyang sariling labada. Wow, bongga! At hindi daw siya mahilig sa baboy, sa karne, kundi lechon lang. Ay, naku, ang sarap. Ay, Diyos ko, day. Yung baliwag lechon, ang sarap. Tote Guanyo, laging postura yan. Yung, alam mo, datingan, mga matindi. Sige. We'll catch you tomorrow, Brad Jeff. Maraming salamat, Ted. At siya, ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.